Welcome sa session number 3 at ipapangaral ko po ngayon fulfillment of prophecies. Para maunawaan po natin ito, kailangan natin ng gabay ng Holy Spirit. Kasamahan niyo po akong lahat, tayo yumuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa, Panginoon, muli maraming salamat po sa pagkakataon para po sa summer retreat upang kami po ay magtipon-tipon sa lugar na ito, ang pinaka-priority upang makilala ka namin at magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga nakikinig. Kaya Panginoon, hiling ko po na kayo po ang magbukas ng puso at isip ng mga nakikinig. Nawa ang mga salita ng Diyos na kanilang natututunan ay kanilang i-reflect sa kanilang sarili. Umaasa po ako, Panginoon, na habang sila po ay nakikinig, unti-unting nare-ready ang kanilang puso para po sa pagsisisi upang matanggap po nila ang kanilang kaligtasan. Hiling ko rin po, Panginoon, na kayo po ang kumilos dito mula po sa simula hanggang sa matapos through the power of the Holy Spirit. Kayo po ang nakakaalam ng mga pusong nagnanais, pusong naghahanap sa inyo. At kung meron pa man dito, Panginoon, na maaari hindi naghahanap, hipuin niyo po ang kanyang puso upang sa mga susunod na mga sessions ay talagang maunawaan din po niya ang salita ng Diyos at sa huli, pwede rin po siyang maligtas. Hiling ko rin po na ilagay niyo po sa maihinang bibig ng inyong lingkod, maipangaral ko lamang sa kanila ang mga tunay na salita ng Diyos alinsunod sa inyong banal na kalooban. Magsimula hanggang sa matapos, lubos po kaming aasa at magtitiwala sa pagkilos at pagtuturo ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Para po sa unang verse, tignan po natin, Roma chapter 10, verse 1 at verse 2. Everything will be shown dito po sa screen, kaya wag po kayong mag-alala. Roma chapter 10, verse 1 at verse 2. Verse 1, babasahin ko po. Verse 2, sabay-sabay nating babasahin. Ito po ang salita ng Diyos, Romans chapter 10, verse 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, ay ang sila ay maligtas. Verse 2, sabay-sabay, 3, 2, 1. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Marami pong tao nagsisisimba. Karamihan ng mga Filipino, tinatawag natin Christian country po tayo. Maraming tao masigasig para po sa Diyos. The problem is, mali po yung pamamaraan. Sabi ni Pablo dito, hindi ayon sa kaalaman. Kung babalikan natin sa verse 1, gusto ng Diyos, gusto ni Pablo, na maligtas ang mga tao. Sabi ni Pablo sa kanyang mga kababayan noon, ang kanyang prayer, na maligtas ang mga tao. Pero sabi niya, ang problema, masigasig ang mga tao, pero mali ang pamamaraan, hindi ayon sa kaalaman. Kaya nga patuloy po yung ating Bible seminar sa summer retreat, gusto po nating malaman yung katotohanan sa pamamagitan po ng Biblia. Ang tunay na pananampalataya dapat nakaangkla dito po sa Biblia. However, marami pong mga Pinoy naniniwala raw sa Diyos, pero mangmang sa Biblia. Kaya tayo nag-aaral para po dito sa Bible seminar sa summer retreat. Makinig po kayong mabuti. Kasi marami po talagang tao masigasig, 20 years, 30 years, yung iba 50 years na sa church, pero kapag tanungin mo, Nay, ligtas na po ba? Ano yun, Pastor? Yung iba, ligtas na po ba? Ay, syempre, Pastor, nabaptize na po ako. Yung iba, ligtas na po ba? Yes, Pastor, tinanggap ko na si Kristo. Mga sagot mali. Mga sagot wala, hindi nakaangkla sa Biblia. Yun po yung sigasig na mali. Alam niyo po, kahit masigasig ka, kung mali yung pamamaraan mo, may problema. Sa mga Kawikaan 14:12, may mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang kamatayan ng dulo nito. Akala mo pupunta ka sa langit, yun pala, papunta ka sa impyerno, kasi yung pananampalataya mo, hindi nanggaling sa Biblia. And that's why, listen carefully. Makinig po kayong mabuti, kasi baka nagsisisimba-simba ka, papunta ka pa rin pala sa impyerno. Ang purpose ng Bible seminar na ito, maligtas po kayo. Para po ito sa inyo. Kahit mahirap, kahit mainit, tiyagain nyo.
Alam niyo po, halos 10 years na po akong nangangaral, may 3 tao na mahirap maligtas. At ang 3 taong ito nandito ngayon. Sino-sino po sila? Taong hindi naghahanap ng katotohanan. Yung puso niya hindi naghahanap ng Diyos. Kaya nga kahit nandito siya, palakad-lakad siya. Ang hanap niya, ewan ko kung ano, baka naghahanap ng tuko sa mga puno. Yung iba naman, ito po yung nakikinig, pero hindi inuunawa yung kanyang napapakinggan. Bakit? Habang nakikinig, ewan ko ba kung anong meron dito? Sayang ang time. At ang pangatlo, agree ng agree. Akala ko talagang nakikinig, agree ng agree. Ganito po siya, oh. Naintindihan po? Oh, naintindihan yata niya. Pupunta po ba sa langit? Pupunta po ba sa impyerno? Bakit natulog? Mga kababayan, ang purpose ng Bible Seminar, maligtas ka. Kung matutulog ka, hindi ka maliligtas. Kaya tiyagain nyo. Kung medyo inaantok kayo, or yung katabi mo inaantok, sikuin mo ng konti. Kung wala pa rin may ballpen ka, tusukin mo ng konti, wag mo lang ibaon. Bakit? Nagtsatsaga kami kasi gusto namin kayong maligtas. Hindi madali magdaos ng summer retreat, pero kami po tumutulong para kayo maligtas. Kaya dapat, ayon sa kaalaman. May ipapakita akong video, kung kayo po ay masigasig sa church, wala namang alam sa Biblia para kayong ganito. Ito po ay contest na relay. Ang relay, may baton, pinagpapasapasahan hanggang mapunta sa finish line. Tingnan po natin ang nangyari. Yellow team at blue team. Tingnan niyo po kung sinong mananalo. Masigasig. Sige. Napasa na. Nauuna si yellow. Malapit na pong manalo. Isa na lang. Eto na po siya. Don't stop, don't stop. Go straight around, Ike. Don't stop, icon. One icon. In the front line. One. Ang init-init. Sige, masigasig. Isang pasa na lang. Jesus Christ. Talo. Mga kababayan, tumatawa kayo, pero ang tinutukoy ko kayo. Nagsisisimba-simba kayo, papunta pa rin pala sa impyerno. Mali pala. And that's why, my Bible seminar, makinig kayong mabuti. 14 years ago, ako rin masigasig, pero mangmang ako sa Biblia. Kapag tinanong ako, ligtas ka na ba? Kayo lang ang ligtas? Ganun ako sumagot, papiloso po. Kayo lang? May relihiyon naman ako Pero yung nag-invite po sa akin umiyak, kinakinig po akong mabuti. Sabi ko, bakit siya umiiyak? Ayaw ko po kasing pumunta kasi may relihiyon ako. Pero yun po ang naging turning point ng buhay ko. Naintindihan ko po ang Biblia, natanggap ko po ang kaligtasan, at gusto naming i-share ang kaligtasan na ito sa inyo. Ang hihingin ko po ngayon, pusong willing na makinig sa salita ng Diyos. Kasi mahirap ang sigasig na wala sa kaalaman. Kaya magsisimula po tayo sa session number 3. Mahalagang tanong, how can we prove that the Bible is true? Ang pananampalatay dapat nakaangklas sa Biblia, kaya dapat 100% naniniwala ka sa Biblia. Minsan kasi naniniwala po ba kayo sa Biblia? Ang sagot sa akin, opo pastor, ilang percent? 50%. Wow, kalahati. Yung iba 99%. Yung iba, pastor, pwede phone a friend? Hindi po ganun, dapat 100%. Patutunayan natin na ang Biblia ay totoo. Kagabi,
Number one na proseso para malaman nating totoo ang Biblia, history. Mga pangyayaring naganap na, nakasulat dito sa Biblia, yung pastor kagabi, si Pastor Rico, pinakita niya po yung mga ebidensya. Yung history, kailangan ng mga evidences. Review tayo. Saan matatagpuan ang Garden of Eden? Naku, tulog sila kagabi. Sa may bandang Iraq. Saan sumadsad yung daong ni Noe? Mountains of Ararat. Saan nagsimula yung pagkalito ng wika? Torre ng Babel. Totoo ba yung Red Sea Crossing? Hindi. Totoo. Yung history ng Israel, totoo hindi. Kaya binigyan kayo ng napakaraming ebidensya, kaya madali na lang maniwala. Pero hindi pa po tapos. Kalahati pa. Pangalawa, propesiya naman. Kung dito sa Biblia may mga nakasulat na nangyari na, may ebidensya, sinulat na rin ng Diyos yung mga mangyayari pa lang. Ang tawag natin sa Tagalog, propesiya. In English, prophecy. Mga mangyayari umagaganap pa lang. At kailangan po natin itong hanapan ng katuparan. Kung baga, dito po sa Biblia, 30% nito, mga bagay na mangyayari pa lang. Mga 1/3. Anong ibig sabihin? Nakasulat po noon 3,500 years ago. Yung iba, 2,700 years ago. Yung iba, 1,900 years ago. Nakasulat na dito at patutunayan po natin na totoo dahil talagang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya bakit natin kailangang makita na natutupad o nangyayari? Ito po yung punto. 1:14, versikulo 29. Basahin po natin verse 29, sabay-sabay. 3, 2, 1. At ngayon ay sinabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Kapag nangyari, yung mga naisulat, sabi ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, upang kapag ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Para sa atin ito. Kaya ipapakita ko po, yung mga bagay na naisulat sa Biblia, with your own eyes, ngayong araw, makikita mo, tinutupad ng Diyos isa-isa. Tawag dyan, propesiya, katuparan ng mga propesiyang nakasulat sa Biblia. Kaya isa-isahin po natin. 4 na bagay ang ituturo ko po ngayon sa inyo. The Bible is true through fulfillment of prophecies. Una, pagpapanauli ng bansang Israel. Kahapon, sinumpa sila dahil mas pinili nila yung sumpa imbis na pagpapala. Kaya for 2,000 years, sinumpa sila ng Diyos, pero nakasulat na po, babangon uli sila. Next, ipapangaral ko mamaya yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Yung panahon po natin, lahat ng nangyayari ngayon, alam na namin na sa Biblia yan. At gusto naming i-share sa inyo para kayo makapaganda. Pangatlo, darating yung time, palalagyan ni Antichrist ng 666 mark ang mga tao. Ang markang ito ang marka na magdadala sa iyo sa impyerno. And then, pagkatapos po niyan, malapit na po itong mangyari, darating ang isang huling giyera, Armageddon War, nuclear war po ito. Masusunog, matutusta sa apoy ang mga tao. Kaya dapat maligtas kayo dahil ito po, hindi ito papalya, warning po ito ng Diyos. Kasi simulan ko po sa pagbangon ng bansang Israel. Restoration of Israel, kahapon, ipinaliwanag na sa inyo, yun pong kanilang sumpa. Pero nakalagay sa Biblia, mapapanauli, babangon silang muli. Sa gitna o sa pagitan ng blessing at ng curse, pinamili sila ng Diyos 3,500 years ago. Balikan natin ang talata, Deuteronomio 11, 27 at 28. Ang Israel ang saksi ng Diyos at nung pinili sila, may kasunduan, covenant sila ng Diyos. Ito po yung kasunduan, verse 27. Ang pagpapala, kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. 28, kayo po ang bumasa, 3, 2, 1. Tanong ko po, kahapon, base sa inyong napag-aralan, ano ang pinili ng mga Israelita? Pagpapala o sumpa? Yes.
Dumating si Jesus Christ sa bansa nila 2,000 years ago. Anong ginawa nila? Pinako nila sa krus. Mas pinili po nila yung sumpa. Tinanggihan nila ang tagapagligtas. Bakit? Dahil may mga relihiyon po sila rin. Ayaw nilang maniwala kay Jesus, anak ka lang ng karpintero, sino ka para mangaral sa amin? Ganyan din po ang isang dahilan kung bakit mahirap maligtas sa mga tao. May pinangahawakan silang relihiyon na kahit hindi nila alam kung bakit sila naniniwala doon, willing silang makipagpatayan kahit mali. Last batch 1, may na-counseling po ako. Malinaw na po na pinakita sa kanya ang mga ebidensya, ang Biblia, ayaw pa rin niyang talikuran yung maling kinagisnan niya. Kasi ang mga Pinoy, meron pong matandang kasabihan, Pastor, dito na ako ipinanganak, dito na ako lumaki, dito na ako, kaya wala tayong asenso. Pastor, isinilang akong mahirap, kaya mabubuhay akong mahirap na kami, kahit may chance siyang yumaman. Pastor, pinanganak na akong tamad, mabubuhay akong tamad, mamamatay din akong tamad, kaya walang asenso ang buhay. Mali po yun. Huwag niyong panghawakan kung mali, itapon kung mali. Balikan ko po to, curse, sumpa ang pinili nila. Kasi sa loob halos ng 2,000 taon, pinagpapatay po sila. Kung nakita niyo yung video clip kahapon, during the Second World War, 6 na milyong Hudyo ang pinagpapatay. Isipin niyo po, in 1 year, 1 million. Kasi 6 years yun, 6 million lahat. Bakit sila pinagpapatay? Ipako si Jesus sa krus, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Kaya 2,000 years po, nagdusa po sila. Pero bilang saksi, sabi ng Diyos, dito sa Biblia, kailangan nilang mapanumbalik. Bakit? Wala nang maniniwala sa Diyos kung yung piniling bansa niya ay forever na nasa sumpa. Kinakasulat na rin po sa Biblia, one day babangon sila. Kailan yon? Deuteronomio 4:30-31. Makinig po kayo, babasahin ko, mahalaga ang talata. Sa iyong kapagatian, kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos. At iyong papakinggan ang kanyang tinig, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi kanya pababayaan, nililipulin kanya, ni kakalimutan ng tipan sa iyong mga ninuno na kanyang ipinangako sa kanila. Sabi dito, sa huling araw, babalik ang bansang Israel, babangon po sila. Kaya ipapakita ko po ang restoration ng Israel. Bakit, Pastor? Para maniwala kayong may Diyos at para malaman nyong nabubuhay po tayo sa katapusan na po ng panahon. Isa-isahin po natin kung paano nagkatotoo na ang Israel ay babangon muli. Kahapon pinakita ito. Nung sumuway sila, yung pangako ng Diyos na Kanaan, naging disyerto. Yung kanilang lupa naging disyerto. Sinakop sila ng iba't ibang imperyo at sila po ay pinalayas sa kanilang lupain, nawala ang kanilang bansa. Diaspora ang tawag, scattered all over the world. Nagtago po sila. Yung blessing sana, kahit saan sila pumunta, pinapatay po sila. Pero alam niyo po, dito po sa Biblia, isa-isa, ibabangon ito ng Diyos. Makaka-recover po sila, magpapanauli po. Una, yung kanilang bansa, yung kanilang lupain, at yung mga tao magsisibalikan. Bago po ito nangyari, nakapropesiya na po yan. Tignan po natin, Ezekiel chapter 37. Ang nilalaman ng Ezekiel 37, pangitain tungkol sa mga tuyong buto. I-explain ko po para madaling maintindihan in layman's term. Dinala ng Diyos si Propeta Ezekiel sa isang lugar, pinakita sa kanya napakaraming bungo, mga kalansay. Ang ibig sabihin nito, pinapakita ng Diyos ang future event kay Propeta Ezekiel. Tinanong siya ng Diyos, anak ng tao, pwede ba tumayo ang mga kalansay na ito, mga tuyong buto? Sabi ni Ezekiel, kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Pinakita ng Diyos, yung mga butong iyon, bumangon at naging napakalaking hukbo. Kaya in-explain ng Diyos, ano ang ibig sabihin ng pagbangon ng mga butong ito? Ezekiel 37, verse 11. Basahin po natin, verse 11, sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao,
ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala, tayo hinalbos na nahiwalay. Ang Israel kinumpara sa tuyong buto, mga kalansay, kasi for 2,000 years, sinumpa sila, pinagpapatay sila, halos maubos po sila. Pero sa propesiya, ang tuyong buto tumayo at sabi ng Diyos, ito ang buong sambahayan ni Israel. Ang ibig sabihin niyan, isang araw, babangon po sila, at ang araw na ito ay ang katapusan ng mundong ito. Ipapakita ko po na ang bagay na ito ay natupad na po lahat. Isa-isahin po natin yung kanilang bansa. 76 years ago, walang bansang Israel. Sinakop na po ito ng Palestina. Bakit? Dahil ang mga Israelita nagkalat-kalat noon nung sinusumpa sila ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, isang araw mababawi nila ang kanilang bansa. Ito po ang modern day Israel at nabawi na po ito ng Israel. Kailan? Ito po yung propesiya kung paano nila mababawi yung bansa. Isaiah 66 verse 8. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Nangako ang Diyos sa Biblia, isang araw, ipapanganak, ilalabas ang bansang Israel. Israel po ang tinutukoy dito. Kailan natupad ang talatang ito? Tandaan niyo po, sabi, ipapanganak yung lupa nila, ilalabas yung kanilang bansa. Ito po ay nangyari May 14, 1948. Ito po ang unang prime minister nila, si David Ben-Gurion. Pinroclaim niya, May 14, 1948, State of Israel is born. Kaya ito po ay nalathala sa dyaryo. Ito po ang headline ng Palestine Post. State of Israel is born. May ebidensya, may dyaryo po. At kung magsasaliksik po kayo sa history, totoo. Ang bansang Israel naging independent May 14, 1948. May gusto po akong maintindihan nyo dito. Tingnan nyo po yung screen. Yung talata kanina, Isaiah 66 verse 8, 740 BC, noon pa na isulat, pero tinupad ng Diyos, May 14, 1948. Sa isang araw, yung talata nagka-totoo. Kaya ipinanganak ang lupain sa isang araw. Ibig sabihin, sinulat ng Diyos 2,700 years ago, natupad nung May 14, 1948. Tanong ko, totoo ang Biblia? Hindi. Pag may magsasabi, hindi. Parang sinabi ko, ano ito? Tubig. Hindi yan tubig, pastor. Kape yan. May problema sa'yo. Pinapakita ko, ganun kalinaw. Parang ito po. Madaling sabihin, tubig po ito. Pag iinumin ko, sarap. Tubig yan. Parang ganun ang nangyayari ngayon. Nakikita nyo, nasa Biblia, nagkatotoo, tinupad ng Diyos. Pagka-proclaim po nila ng kanilang independence, nagkaroon ng giyera kaagad. Kasi yung mga nakapaligid sa kanila Muslim countries, mga Arabo. Kaya May 14, 1948, February 24, 1949, mahaba po itong giyera. Pero ang panalo dyan, ang Israel. Yung 5 Arab nation umatake, ang dami po nila, 45 million po sila, laban lang sa 640 na Israelites, panalo dyan Israel, nakamkam po nila 23% ng lupain ng Israel. Ito po yung mga Middle East War. At ang pinaka-kilala, sikat, yung Third War. Tawag dyan, 6-day war. Bakit 6 na araw na giyera? June 5 to 10, 1967. Ang populasyon ng mga Muslim noon, 250 million. Ang populasyon lang ng Israel, 2.2 million. Sa common sense natin, matatalo ang Israel. Pero dito, panalo po sila. Kasi tinutulungan sila ng Diyos para matupad yung propesiya na mababawi nila ang kanilang bansa. Napakaraming balita, 6-day war. June 1967, 6-day war. Kahit i-research nyo po, panalo ang bansang Israel po dito. Para maintindihan nyo, ganito. Yung green na mga bansa sa mapa, mga Muslim countries, yung nasa gitna, yung pink, Israel. Lumusob po sila. Paano nangyari na nanalo ang Israel? Hindi ito maintindihan kahit ng United Nations, ng buong mundo.
Nag-warning sila sa Israel noon, mauubos kayo, papatayin kayo. Pero nanindigan ng Israel, sabi ng Israel, may kasama kami, mananalo kami. Dahil alam nila, nasa Biblia yon. Ito yung pangako ng Diyos kay Moses noon at kila Joshua. Joshua 23 verse 10. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Yung isa kayang patukbawin ang 1,000. Kaya nga hanggang ngayon, sa balibalita sa Middle East, hindi nila matalo-talo ang Israel. Ang daming rockets na pinapakawalan para atakihin sila. Hanggang ngayon, hindi nila matalo. Ang liit lang po ng bansang Israel. Kung susumain, parang kasinlaki lang ng Laguna. Pero yung Arab nation na nakapalibot, napakarami nila malalaki, pero hindi nila matalo ang Israel. Bakit nasa Biblia yan? Ang Diyos ang nakikipaglaban para sa bansang Israel. Kailan po sa Six-Day War, nasa dyaryo po yan. War ends, total Israel victory. Sa mga headlines sa US, nakalagay po, araw-araw, kung paano lumulusob, kung paano nananalo, unti-unti ang bansang Israel para makamkam nila ang kanilang bansa, mabawi nila ang kanilang bansa. Yung Joshua 1406 BC na isulat yung aklat ni Joshua. Pero natupad 1948, 1967, magpahanggang ngayon. Tinutupad yan ng Diyos. So nabawi na po nila ang kanilang bansa. Sunod, pagkabawi ng bansa, yung mga tao po na sinumpa ng Diyos na nagkalat-kalat sa buong mundo, babalik daw sila. Kaya tawag ng Biblia dyan, return of the people, ang pagbabalik ng mga Hudyo. Sa wikang Hebreo, ito po ay tinatawag nilang aliyah. Anong ibig sabihin ng aliyah? Immigration, return of the people of Israel. Ipapakita ko po, nangyari rin po ito. Nasa talata na po sa Biblia, isang araw, babalik sila sa kanilang bansa pagkatapos nilang parusahan. Kasi nga sa pagsuway nila, kinalat sila ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, kung magsisisi kayo sa huling araw, babalik kayo. Isaiah 43, verse 5 to 6. Babasahin ko po. Kung walang mag-explain, mahirap maintindihan. Lumalalim ang ating pinag-aaralan, makinig kayong mabuti. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Kayong mga Israelita na nakalat sa silangan at kanluran ng Israel, malaya silang nakabalik. Sa verse 6, may problema. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo, at sa timog, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula, at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. May problema sa hilaga, sa north. Ayaw silang palayain, kaya sabi dito, hayaan mo. May problema sa timog, kaya sabi ng Diyos, huwag mong pigilin. I-explain ko po ang ibig sabihin nito. Ito po ang word map. Nung sila po ay pinarusahan ng Diyos, nagkalat-kalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. Dito po sa gitna ng Israel. Yung naikalat sa silangan at kanluran, Asia, walang problema, nakabalik sila. Yung naikalat sa kanluran, North and South America, nakabalik po sila. Pero sabi ng talata, sa hilaga, hayaan mo. Sa timog, huwag mong pigilin. Yun po kasi, sa hilaga ng Israel, yan po ang Russia. 1967, gusto po nilang bumalik sa kanilang lupain, pero ayaw silang payagan ng Russia. Sabi ng Russia, magbayad kayo ng immigration tax. Ang tagal-tagal niyong naglagi sa bansa namin ngayon, aalis kayo, bayad muna. Kaya sabi ng Diyos sa Russia, hayaan mo. Para hayaan sila ng Russia, during those years, nagkaroon ng taggutom sa Russia. Wala silang trigo. Kaya tumulong po ang US. Sabi ng US, bibigyan ka namin ng trigo, basta yung mga Israelitang naka-base sa inyo, pauwiin nyo na sila. Nangyari po ito. Natupad po ito. Nasa mga dyaryo, Russian Jews Exodus, sa hilaga, Russia, hayaan mo. Let my people go. Nasa dyaryo po yan at talagang 250,000 na mga immigrants, mga Hudyo na nagtago sa Russia, bumalik po sila sa bansang Israel. Kinagkatotoo, hayaan mo. Sa timog,
huwag mong pigilin. Ano ito? Sa may Africa, sa bandang Ethiopia, marami pong mga Hudyo na nagtago doon. Nalahian na po sila ng itim sa tagal ng panahon kasi 2,000 years silang sinumpa ng Diyos. Kaya yung ibang mga henerasyon nila, mga bata, lumaki na sa ibang bansa. Pero sabi ng Biblia, Timog, huwag mong pigilin. Kasi nung time na yon, nung gusto na nilang umuwi, may harang ang mga Arab nation sa Ethiopia. Sabi ng Arab nation, huwag mong pakawalan yung mga Hudyo dyan sa bansa mo. Kung hindi, hindi ka namin bibigyan ng langis. Tumulong uli ang US, sabi ng US, kami ang bahala sa langis ninyo. Bibigyan namin kayo, basta pakawalan nyo po sila. Nangyari rin po ito. Eto, Operation Solomon. Yung mga Ethiopian Jews, sila po ay hinakot pabalik sa bansang Israel. Aliyah, Ethiopian Jews Rescue. Sa Timog, huwag mong pigilin. Ito pong Operation Moses 1984 to 1985. Nagkaroon din po ng Operation Solomon kailan? Around 1991. Mga nasa 14,000 hinakot gamit po ng mga eroplano. Kinangyari, yung talata sa Biblia, tinupad ng Diyos. Bumalik sila sa sarili nilang bansa para ipakita sa atin ng Diyos, sinabi niya noon, tinupad niya sa panahon po natin. Ngayon, paano sila babalik? Maglalakad ba sila? Hindi po. Paano sila babalik? Sasakay ng bus? Hindi po. Nakalagay na rin po sa Biblia. Isaiah 60 verse 8. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Para maintindihan ng talata, sa panahon po ni Propeta Isaías, wala pang eroplano. Pero pinakita ng Diyos yung vision ng future, nakakita siya ng eroplano. Kasi sinulat niya, sino ang mga ito na lumilipad? Sa panahon niya noon, kapag nakakita siya ng puti sa himpapawid, kalapati yon. Kasi sinulat niya dito, kalapati. Pero hindi po ito literal. Ito po, ang explanation nito, eroplano. Mahalaga yung pagkakagamit ng kalapate. Ang mga Pinoy mahilig sa kalapate. Ang isang karakteristik ng kalapate, dalhin mo man sa ibang lugar, babalik yan doon sa pinanggalingan niya. Tama mali? Yes po. Gaya ng Israel, ikinalat sila ng buo sa iba't ibang panig ng mundo, babalik po sila. Ang nakita ni Propeta Isaías, sino ang mga ito na lumilipad na parang mga kalapate? Ito pong future event, hinahakot ang mga Israelita gamit po ang eroplano. Ito po yung nangyari. Hinakot po sila gamit ng eroplano. Bakit kailangan gumamit ng eroplano? Mahalaga po ito. Ang nakapalibot po sa bansang Israel, Arab nation. Kung land transportation ang gagamitin nila, hindi sila makakarating sa kanilang bansa. Kaya dapat air transportation. Kaya nga nakalagay na sa Biblia, hahakutin sila sa pamamagitan po ng eroplano, jumbo jet. Inalis po yung mga upuan ng eroplano at sila po ay pinaupo. During the airlift of Ethiopian Jews, sabi po, home to Israel in 1991, one plane took off with 1,086 passengers. Nagkatotoo, babalik sila sa kanilang sariling bansa. Book of Isaiah 700 BC na isulat, nangyari 1991. Nagkatotoo ang sinabi ng Biblia, nahahakutin sila, pabalik sa kanilang bansa gamit po ang mga eroplano. Para maintindihan nyo, ganito po, para simple lang po. Pasisimplihin ko lahat. Sa panahon ni Isaiah, ginamit po niya kalapate, puti. Pinakita ng Diyos yung future event. Sa panahon natin, pwede na nating i-rephrase ito. Kasi ngayon may eroplano na, common knowledge na imbento na yan. Kaya papalitan ko, sino ang mga ito na nakasakay sa Boeing 747? Parang gandun yung talata. Naintindihan nyo? Hindi. Naintindihan? Hindi. Yes, ito po ay tungkol sa eroplano na maghahakot sa kanila. Pastor, di ko alam yung Boeing 747. O sige, eroplano na lang. Eroplano. 1991 hanggang ngayon, alam natin may eroplano na po at ito ang ginagamit para makasakay tayo panghimpapawid.
Aliyah, immigration to Israel, Jews returning from different continents. Nagsibalikan na po sila mula sa iba't ibang kontinente. Bakit? Kasi nakasulat na po yan sa Biblia. Sabi ng Biblia kanina, ngayon sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Nangyari hindi. Naniniwala kayo hindi. Yun ang mahalaga. May proseso ang pananampalataya. Isa-isa niyong nakikita, kaya pwede niyo nang paniwalaan. Natutupad ang mga talata sa Biblia. Sa panahon po natin, napakalakas ng mga Hudyo. Ang mga Israelita, tinatawag din po silang mga Hudyo. Sila ang kumukontrol ngayon sa buong mundo. Kasi sabi ng Biblia, sa huling panahon, babangon kayo. Nakabangon na po sila, at sila ngayon ang kumukontrol sa ating lahat. Nasa kanila ang kayamanan, wealth. At nasa kanila ang dominance. Anumang larangan ng kaalaman, sila ang namamayagpag. Patutunayan ko po kasi nakasulat na lahat yan sa Biblia. Unahin natin yung kayamanan. Napakalinaw, Deuteronomio 8:18. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Napakalinaw. Ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Sinulat po ni Moses 3,500 years ago. Sabi po dito, magkakaroon kayo ng kayamanan. Nagkatotoo ba? Yes po. Sa history ng tao, mga Hudyo, especially sa panahon natin ng pinakamayayaman. Kilala niyo si Bill Gates? Yung operating system ng ating computer dahil sa kanya, siya ang nakaisip niyan. Ano pa? Si Steve Jobs. Yung mga cellphone na may kagat ng mansanas. Asan na kaya yung isang kalahati ng kagat? Kilala niyo si Mark Zuckerberg? Mga Hudyo po sila, yung Facebook founder. Yung gumawa ng Google. Napakahalaga niyan sa mga estudyante. Minsan yung lola hindi alam yung gagawin. Sabi ng anak, ng apo, lola, i-google mo lang yan. Ang tatalino. Mayayaman po sila. Bakit? Sabi ng Biblia, bibigyan ko kayo ng kapangyarihang magpayaman. Sabi po, wealth in the hands of Israel. Akala nyo ang US ang pinakamalakas? Hindi ho. Ang US, hawak sa liig ng mga Israelita. Kung gusto mong maging presidente ng US, magpalakas ka sa mga Hudyong bilyonaryo na nakabase sa New York. Yes po, magiging presidente ka. Ang kumukontrol po talaga ay ang mga Hudyo. Tingnan niyo po itong mga kumpanyang ito. Startup. Kilala ang Israel sa tinatawag na startup. Ano po yung startup? Sila ang gumawa ng mga business. At pag pumatok, ito ay open para po sa franchise. Lahat po ng nakikita nyo sa screen ng mga multinational enterprises, pag-aari po yan ng mga Hudyo. Mga mahilig sa kape, gaya ko Starbucks, Oracle, yung Intel Inside, lahat yan, Citigroup, NBC, lahat. Pati mga mass media, pag-aari po yan ng mga Hudyo. Kaya hawak po nila ang mass media. Sila ang nag-feed ng kung ano-ano sa utak natin, gamit po ang cellphone na ito. Kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. At dahil sila ang nagsimula ng mga business, mayayaman po sila. Sila ang may utak na mga ginagamit natin ngayon, mayayaman po sila. Ang Deuteronomy 8:18, kakayahang magpayaman, na isulat 1500 BC, tinupad ng Diyos mula 1948 hanggang ngayon. Totoo po ngayon, mayayaman ang mga Hudyo. Kasi sinulat na sa Biblia. Ano pa? May dagat sa bansa nila na magiging source ng kayamanan. Isaiah 60 verse 5. Para mapanatiling gising ang inyong diwa, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Anong ibig sabihin nito? May dagat daw na siyang magiging dahilan kung bakit yung kayamanan ng bansa mapupunta sa Israel. Ano po ito? Ito po yung Dead Sea. Napakaalat po niyan, walang mabubuhay na isda dyan. At pwede ka pong lumutang, kahit hindi ka marunong lumangoy, lulutang ka sa Dead Sea.
Napakayaman. Ayon po sa mga expert, na balita po, Dead Sea to yield trillions in riches. May minerals po dito na nakukuha, especially yun pong element na uranium. Ano yung uranium? Ito po yung chemical element na ginagamit para makagawa ng nuclear bomb. Mahal po ang magpatayo ng isang nuclear facility. Kaya yung kayamanan ng mga iba't ibang bansa na pupunta sa kanila, dinevelop po nila ito. Yung paligid ng Dead Sea, kaya may mga factory po doon na talagang nag-i-extract ng uranium para maibigay, maibenta sa iba't ibang mga bansa. Kaya sabi ng Biblia, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo dahil po sa Dead Sea. Nagkatotoo. Kung ano yung sinabi ng Biblia, Isaiah 60 verse 5, na isulat 700 BC, 1948 hanggang ngayon, umaangkat yung mga malalakas na bansa ng gamit para makagawa sila ng nuclear bomb sa bansang Israel. The Bible is true. Nasa Biblia lahat. Isa pa, Deuteronomy 28:12, bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno, ikaw ay magpapahiram sa mga bansa, at ikaw ay hindi hihiram. Naalala ko po sa subject ko po na economics, na-discuss ito minsan. Yung malalakas na bansa, mayayaman, sila rin ang malalaki yung utang. Noon po ang tanong ko, sino ang nagpapautang? Kung yung mayayaman na bansa, malaki rin ang utang. Sinagot ng Biblia, ikaw ay magpapahiram, sabi ng Biblia. Ang nagpapahiram ay ang mga bilyonaryong Hudyo. Hawak po nila ang tinatawag natin ng Federal Reserve Bank. Saan yun? Ano po yun? Doon po yung central talaga ng pera. At kung gusto mong umutang yung mga presidente, makakautang po sila. Ito po ay pinamamahalaan ng mga Hudyo. Matatalino kasi. Hawak nila ang ekonomiya, hawak nila ang pananalapi ng buong mundo. Tignan niyo po yung mga malalakas na bansa, sila rin ang maraming utang. Tayo mahina, pero marami rin tayong utang. Huwag mong tignan yung katabi. Okay? Deuteronomy 28:12, 1500 BC, 1948 hanggang ngayon, yan ang common knowledge, yan ang nangyayari dahil nakasulat sa Biblia. Next, dominance naman. Deuteronomy 28:13, ang ibig sabihin nito, mamumuno sila, laging nasa top. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapa sa ilalim. Nangyari ba ito? Yes. Anumang field ng karunungan, Hudyo, mga Israelita ang namamayagpag. Sa arts, music, di ba? Kilala nyo sila? Maging yung mga former president ng bansang US, mga Hudyo po sila. Mga mass media. Silang nakaisip, nakaimbento ng first magazine, first movie, top kasi. Kaya una lagi. First mass production of car, first production of coffee, first lagi. Magiging sa ibabaw lamang ang enrollment sa Harvard, Yale, Princeton, top 3 na university, mga Hudyo po. Dito po, Jewish. Halos lahat po ng mga gumagraduate sa kanilang bansa, nakakapasok sa entrance test ng Harvard University. Dahil nakasulat po yan sa Biblia, matatalino po sila. Para maintindihan nyo yung sa ibabaw lamang at katalinuhan, isipin nyo lang po yung Facebook. Paano naisip ni Mark Zuckerberg? Inisip niya na pwede niya tayong i-connect lahat sa isang central server. Ang hirap po ng binary codes noon. Ang hirap isipin yun, pero ngayon posible. Dahil sa isang utak. Utak yan ng mga Hudyo. Dahil nasa Biblia po sila. Deuteronomy 28:13, 1500 BC, 1948 hanggang ngayon, iniisa-isa ko po nangyayari sa harap ng inyong mata. Totoo ang Biblia, 100%. Next, punta tayo sa kanilang lupain. Tapos na tayo sa bansa. Tanong ko, independent na ba ang Israel? Hindi pa. Malakas na ba? Hindi pa.
Sila na ang kumukontrol ngayon. Next, yung kanilang lupa. Pagka-proclaim po nila, 1948 ng independence, kailangan nilang mabawi yung lupa. Pero ito po yun. Nung sila ay sinumpa ng Diyos, ang lupa nila naging disyerto. Bakit po? Para madaling maintindihan, kung lahat tayo lalayas dito sa bansang Pilipinas, ang mga bahay natin magigiba, walang magtatanim. Di ba? Kaya maapektuhan ng lupa, magiging ilang po ito. Noon po, nung sinusumpa sila ng Diyos, ilang disyerto ang Israel. Pero nakasulat sa Biblia, magiging gaya ng halamanan ng Eden. Yayabong ang kanilang lupa. Nagkatotoo ba? Ito po ang talata, hula sa Biblia. Ezekiel 36, verse 34 to 35. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Tandaan niyo po ito, sabi dito, yung lupain na sira, mabubungkal. Magiging gaya ng halamanan ng Eden. Yung kanilang mga sira, giba at wasak na bayan, yung mga ghost town, tatahanan uli at itatayo uli. Nagkatotoo ba ito? Ipapakita ko po sa inyo. Nung sila po ay sinumpa noon, before 1948, 76 years ago, ganito po yung lupa. Ngayon, iba na, nagkaiba. Tingnan niyo po ang malaking pagbabago. Ito po yung noon, ito na po yan ngayon. Ezekiel 36:10, ang mga lungsod ay tatahanan at ang mga sirang dako ay muling itatayo. Ghost town. Naglayas kasi sila noon, pinapatay sila. Umalis sila ng bansang Israel. Ganito po yung picture noon, before 1948. Ang lugar na to, eto na po yan ngayon. Dati ito po yan. Ang lugar na yan, eto na po yan ngayon. Nakikita nyo kung gaano katotoo ang Biblia? Ito po yung lugar noon, eto na po yan ngayon. Ito po yung Tel Aviv, noon, ang lungkot-lungkot. Ngayon, Silicon Valley City na po siya. Eto na po ang Tel Aviv ngayon. Nagkatotoo hindi. Baka hindi pa kayo maniwala. Napakasimple. Yung kanilang lungsod na sira, giba, muling itatayo. Nagkatotoo hindi. Napakasimple, totoo ang Biblia. Nung ako po nandyan, goosebumps. Naninindig yung balahibo ko. Bakit? Wow, iba ito ah. Never kong natutunan ito sa mga relihiyon. Sa relihiyon, kaunting pikit, kaunting pakikinig, mamaya pipila ka na. Di ba? Mamaya may ipapakain sa'yo, didikit pa sa ngalangala mo. Maya kantahan na, maya uwi na, walang nangyayari. 14 years ago, nakaupo po ako, gaya nyo, ako po ay masaya dahil may ganyan pala, buti na lang may nag-invite sa akin. Nakikita ko po, unti-unti, totoo pala ang Biblia. May Diyos talaga. Kaya sana po ganyan din po ang nangyayari sa inyo. Pero hindi ko po hawak ang puso nyo. Yung iba po, hindi ko alam kung may desire maligtas. Sana po, asamin nyo, 3 araw lang tayo, nagpapagod kayo, dapat pag-uwi nyo, ligtas kayo, kaya magtiyaga, makinig kayo. Kitanong ko, ang Biblia ba totoo hindi? Totoo. Sinabi noon natupad. Recovery of country, nakabalik na ba sila? May bansa na ba sila? Wala pa. Meron na. Return of the people, bumalik na ba sila? Hindi pa. Bumalik na. Recovery of land, yung kanilang lupa, yung kanilang mga lungsod, maayos na o giba pa rin? Maayos na. Kaya lahat, nagkatotoo. Bakit? Sa John 13:19, sinasabi ko sa inyo ngayon, bago ito mangyari, upang kapag ito ay mangyari, ay maniwala kayo na ako nga. Ngayon, ang tanong ng Diyos, eto naman sa inyong lahat. John 16:31. Sinagot sila ni Jesus, ngayon ba ay sumasampalataya na kayo? Naniniwala na ba kayo? Hindi. Ang Biblia 100% totoo, hindi. Sumasampalataya na buhay ang Diyos? Sumasampalataya na ang Biblia 100% na totoo, hindi. Kung ayaw mo pa rin pong sumampalataya, wala na akong magagawa. Pinakita ko na po isa-isa, tinutupad ng Diyos ang mga nakasulat sa Biblia. The Bible is true. Para maintindihan, ipapakita ko po ang isang video clip.
Ang video clip na ito nagpapakita ng pagbangon ng bansa, pagbabalik ng kanilang mga tao, at pagyabong ng kanilang lupa. Panoorin po natin. For centuries, these regions were covered with vibrant, fertile grapevines. But after the destruction of Jerusalem in 70 AD, the Romans uprooted the vines and took them to Italy. For nearly 2,000 years, no vineyards existed on these mountains. But for 2,000 years, the land was desert. It was impossible to grow something on those lands. And actually, a lot of people tried, and they couldn't succeed. I born in Russia, and I came to Israel when I was 3 years old. I remember when we start to plant the vineyards, everything it was rock. We need to drill into the rock in order to plant the vines. Everybody says, all the experts says, it's not going to work. Nothing will grow here. I don't think it's something that we can really understand. It's not that we changed the land, it's not that we brought a new soil or something like that. The land really came back to herself. It's like a dead man that came back to life. Bible promises three main things. First of all, that the Jewish people will come back to their homeland. Second, that the land will come back to us. I believe and I feel and I know that in Israel, maybe it's the best place on earth to really feel it, to understand it. It's easier than all the rest of the world. To me, Israel, it's the best proof God exists and still acting in our world. I don't think you can find a better proof. Ang Israel ang saksi ng Diyos. Kung titignan natin ang history nila, sinumpa, nagsisi sila, binangon, yan ang patunay sabi na ang Diyos ay buhay. Narito ang Diyos, alam niya ang puso nyo kung gusto nyong maligtas. Alam ng Diyos yung puso na ayaw maligtas, nanggugulo lang. Kung ayaw mong maligtas, huwag ka nang mandamay ng iba. Pero ang pinagpipray namin, lahat kayo maligtas. Kaya tayo nagtsatsaga. Paano maliligtas? Una dito ang paraan sa Biblia. Kaya pinapatunayan po namin, 100% totoo ang Biblia. Ngayon may aral. Ano ang aral na tinuturo ng pagbangon ng bansang Israel? I-connect natin ito sa atin ngayon. Baka tanungin nyo, Pastor, okay, nakabangon na sila. Ano yun sa akin? Anong silbi nun sa akin? Mahalagang ma-connect natin. Ito po yung aral. Tingnan natin sa Mateo chapter 24, simula verse 32. Ito ay talinhaga patungkol sa Israel. Babasahin ko po from verse 32. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Una, kapag malambot na ang mga sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Kaya may binanggit na puno ng igos, mahalaga po ang talinhagang ito, i-explain ko po. Para ito sa atin. Sa Biblia, kapag sinabing puno ng igos, ito po ang bansang Israel. Sabi kanina, umuusbong na ang mga dahon. Kapag umuusbong, ang ibig sabihin, restoration, pagbangon ng bansang Israel. Tanong ko, nakabangon na ba sila? Hindi pa. Nakabangon na. May tinuturo yung pagbangon nila. Sabi, alamin ninyong malapit na ang tag-araw, summer. Ang ibig sabihin nito, ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin, sabi ng Diyos, kapag nakita nyo ang bansang Israel nakabalik na, anytime pwede nang dumating si Kristo, kukunin niya sa tinatawag na rapture, mamaya ipapaliwanag ko, yung mga nanampalataya at naligtas. Anytime pwede na pong dumating, kaya ito ngayon ang aking ipapangaral. Ito po yung tanda ng katapusan ng panahon. Mateo 24, verse 3. Para tuloy-tuloy, nagising tayo, kayo po ang bumasa. 3, 2, 1.
Nung nabubuhay ang Panginoong Yesus, lagi niyang sinasabi sa mga alagad, aarestuhin nila ako, papatayin nila ako. But on the third day, mabubuhay akong muli. Aakyat ako sa langit, and then I shall return. Kinagtanong ang mga alagad, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Kaya ngayon, topic number 2, pag-aaralan po natin ang signs of the last days. Senyales ng pagkagunaw ng mundo, senyales ng katapusan ng mundong ito. Nasa Biblia na po, one by one. Ito po yung timeline ng Diyos. Ito po yung nakasulat sa Biblia para maintindihan nyo. Mula kay Adan hanggang kay Abraham, tawag natin dyan, panahon ng konsensya. Ang mga tao nabubuhay ayon sa dikta ng kanilang konsensya. Mula kay Abraham hanggang sa unang pagdating ni Kristo, tinatawag dyan po na panahon ng mga Israelita, panahon ng kautusan. Kay Moses, binigay ng Diyos yung pong 10 Commandments. Dumating ang Diyos sa Israel 2,000 years ago, pero anong ginawa nila? Tinanggihan nila si Kristo, pinako nila sa krus. Namatay si Kristo sa krus, bumaling sa mga hintil ang Ebanghelyo. Kaya ang panahon natin ngayon, tinatawag Age of the Gentiles. Tayo po yon. Ito yung panahon na pwedeng maligtas ang tao, kaya tinatawag din itong panahon ng biyaya. Sa katapusan ng panahon na ito, darating si Kristo. Kapag napunan na po yung bilang ng mga maliligtas, darating siya sa tinatawag na rapture. Sa matandang lengguwahe ng mga matatanda, ito'y sinasabi nilang muling pagbabalik ni Kristo. Sa English, rapture. Pero bago mangyari yan, may mga tanda. Pag maiwan ka sa rapture, dahil ayaw mo talagang maniwala, hindi ka naligtas, maiiwan ka, papasok ka sa 7 taong kapigatian. Magkakaroon na lang ng one-world government, lalabas si Antichrist, palalagyan kanya ng 666 mark, and then susunugin kanya sa giyera sa Armageddon War. Nakakatakot po, kaya kailangan niyong maligtas. Kung maligtas kayo, makakasama kayo sa rapture. Pagkatapos po ng nuclear war, Armageddon War, magugunaw ang mundo, pero pagkatapos nun, i-recreate ng Diyos ang mundong ito, magkakaroon ng 1,000 years. Ang mga makakasama sa 1,000 years na yan, ay yung mga taong naligtas, nakasama sa rapture. Bababa sila, maghahari kasama ni Kristo. Pagkatapos nun, eternal heaven at hell. Kaya mga kababayan, mag-isip po kayo, pinapakita ko po yung time. Kailangan po maligtas po kayo. Nandito na po tayo ngayon sa part na ito. Magra-rapture na. Ang requirement ng Diyos para makasama ka sa rapture at hindi mo maranasan ng Armageddon War, 666 mark, kailangan mo pong ma-born again. Maligtas. Malapit na po yung kanyang muling pagdating. Kaya sabi, magkakaroon ng tanda muna. Bago siya dumating, magbibigay siya ng tanda sa atin. Ano-ano ito? 3 mahalagang tanda na makikita natin. Unang tanda, makikita sa bansang Israel. Babangon sila. Tapos na ba ito? Hindi pa. Kakatapos ko lang pong ipaliwanag sa inyo. Nakabangon na po ang bansang Israel. Pangalawa, makakakita kayo ng tanda sa kalikasan, sa ating paligid. Pangatlo, makakakita kayo ng tanda sa mga tao. Isa-isahin natin yung mga tanda sa kalikasan. Una, Lucas 21:11, magkakaroon ng malalakas na lindol. Kayo mismo nakakakita nito. Kumakatok na ang Diyos sa atin. Niyayanig niya ang mundong ito. Bakit po nagkakaroon ng lindol? Dahil po sa kasalanan ng mga tao. Tingnan niyo po, early February 2023, nabalita po ito, yung napakalakas na lindol last year, saan? Sa Turkey. Kakatakot. Yan ang nasa Biblia. Magkakaroon ng malalakas na lindol. Arama kurtarma ekipleri. Isipin mo po, nandyan ka sa building na yan, gumuho. Yan ang nasa balita. Yan ang nasa Biblia noon pa. Next. Early January 1, New Year sa taong ito, nagkaroon ng lindol sa Japan. Alam na alam po natin ito. Ang lakas.
Di ko kayo tinatakot, pwedeng mangyari yan sa bansang Pilipinas anytime. Baka naman may nakikinig. Huwag naman sana. It will happen kasi nandyan sa Biblia yan. Mark my word, anytime sa buong mundo, magkakaroon ng malakas na lindol. Kasi nasa last days na tayo. Kung mangmang ka sa Biblia, hindi ka maniniwala, pero ngayon natuturuan na kayo. Kami po, kung lumilindol, ano po ang sigaw namin? Magsisi kayo at manampalataya kayo sa Ebanghelyo. Pero kung wala kang alam sa Biblia, kung lumindol, post ka kaagad sa picture, lindol. Kahit ang lakas-lakas na, maguguho na, ang una mong dadamputin, cellphone. May di ko na, lindol, lindol. Sa amin hindi ganon. Ako po pag nakikita ko po ito, yung mga lindol sa balita, ano po ang pinagsisigawan ng puso namin, magsisi na kayo at manampalataya sa Ebanghelyo kasi kumakatok na ang Diyos. Ito ay sinyalis na anytime pwede na po siyang bumalik. At 6 days ago, alam kong alam nyo, Kia ora, good Taiwan. evening. We begin tonight with still developing news. Desperate efforts continue this evening to rescue people trapped in collapsed buildings. Anim na araw lang ang nakakalipas. Nagkaroon Nagkaroon po sila ng lindol. Tsunami warnings across the region. Tignan niyo po Videos yung from mga affected buildings. areas show partially fallen buildings and people being pulled out of them. The quake also triggered landslides across Taiwan's mountainous interior. This one captured on a car's dash cam showing a massive slip coming down a hill with a huge cloud of dust and debris in the area Unti-unti near nang Hualien, niyayanig ng close to Diyos where ang the quake mundong ito. struck. At least 4 people are now reported to have been killed. Kia ora, good evening. We begin tonight with still developing news. Yes. Okay na tayo sa lindol. Kayo mismo ang nakakakita, nasa balita, 6 days ago nakita mo. Kung ayaw mo pa rin maniwala, may problema. Next, sa iba't ibang dako, magkakaroon ng taggutom. Bakit? Dahil global warming. Kaya ngayon, sobrang init na. Nasa Biblia na po, sabi ng Biblia sa aklat ng mga Hebreo, ang mundong ito luma na. Inabuso na ng tao kaya magugunaw ito. Ang issue, global warming. Warming, painit ng painit. Bakit? Kagagawan din po natin ito. Ang mundo po natin may kakayahang pasingawin ng init ng araw kapag gabi. Pero hindi na sumisingaw kasi yung carbon emission po natin, napakataas. Kulob ang mundong ito ngayon. Kaya nga sobrang init. At dahil sa global warming, ano po ang saninit, ano ang mangyayari? Sa ibang panig, mainit na mainit. Sa iba, bumabaha. Kaya apektado ang produksyon sa agrikultura. As a result, walang makain. Kaya nga magkakaroon ng tagutom. Isa pa, bumubulusok ang population po natin. Ang laki na po ng population ng tao, at ngayon po yung mga bata, mayroon pa ba sa inyong mga ngarap maging magsasaka? Wala. Noon po maraming sakahan, ngayon kaunti na. Kaya paunti ng paunti ang produksyon ng pagkain, magkakaroon ng tagutom. Tingnan niyo po yung nasa screen, ganyan. Hindi maintindihan, sa ibang panig ng mundo napakainit, sa ibang panig, sobra yung snow, sobra yung ulan. Kaya nga, apektado ang agrikultura. Kaya, pamahal ng pamahal ang bilihin. Kayo mismo nakakaranas nito. Magkano na ang bigas ngayon? Sa panahon ko, 16 pesos. Ngayon, 60 na. Yes. Ayon po sa pag-aaral, every 7 seconds, may isang tao na mamatay dahil wala siyang pagkain. Paano yan, Pastor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May namatay. Sa iba't ibang panig ng mundo, sa Africa, sa Somalia, tingnan niyo po yung picture. Ganito po ang kalunos-lunos. Wala silang makain. May kasabihan na hungry stomach knows no law. Totoo po ito, kahit na ano kakainin mo na kung gutom ka. Kahit panis yan. Yan po yung global hunger. Sabi ng mga eksperto, on the rise, ang bilis. Tignan niyo po yung kamay ng bato, ang payat-payat. Dahil walang makain. Sinyalis po yan ng katapusan ng panahon. Ano pa? Makakakita tayo ng mga tanda sa mga tao naman.
Tingnan natin, isa-isahin natin. Lucas 21:11, magkakaroon ng mga salot. Ibig sabihin, sa mga tao may mga sakit na nakakahawa. Totoo ito nangyari. Una, sa English pestilences. Nagkaroon ng MERS-CoV noon, nagkaroon ng Ebola virus. Ang maganda sa mga sakit na ito, bago makapanghawa, magdagrabe ka muna, kaya pwede ka nilang makwarantin agad, pwede ka nilang ikulong ka agad para ma-prevent ang pag-spread ng virus. Pero alam nyo po, alam 2019 coronavirus. Nasa Biblia na yan, magkakaroon ng salot, kaya tayo nag-lockdown. Bakit? Ang virus na ito, malakas ka, nasa iyo na ipapasa mo na pala sa iba. Yan ay nasa Biblia. Bago mag-pandemic, pinapangaral po namin ito. Then nung nag-pandemic, alam niyo po, maraming tao nakinig na talaga kasi naranasan na nila makwarantin. Naranasan nila ang hirap kaya naghanap sila ng Diyos. Yes, totoo, salot, nakakahawang sakit. Next, Matthew 24:6. Kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Makakarinig daw tayo ng mga balibalita ng mga digmaan. Sa huling panahon, sa panahon natin, yan din po ang nangyayari. Ano po ang balita? Russia versus Ukraine, Israel at Hamas, bombahan. Yan ang nasa balita. Ito po, pinapakita ko yung balita. News po yan, international news. Yes. Nung April 2, halos isang linggo lang nakakaraan. Balita uli ng digmaan. Ang Israel nag-airstrike sa embassy ng Syria. According to the Hamas-run health ministry, Israel's under mounting international pressure to agree to a ceasefire. But Netanyahu Bombahan. appears in no rush, and nor does Hamas. A massive airstrike targeting a facility. Di ba pinakita ko po, sabi, balita ng digmaan. Yan po ang balita na nangyayari ngayon. Last days na po tayo. Anytime pwede nang dumating si Kristo, yan ang sinasabi ng Diyos sa inyo sa summer retreat. Mantakin mo, kung hindi ka nakasama dito, nagsasaya ka sa labas, wala kang alam. Malapit na pala ang gyera. Kaya nga maswerte kayo, may umakay sa inyo. Linked. Ano pa? Ano pang isang makikita sa mga tao? Matthew 24:5 at 11. Marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Maraming bula ang propeta ang lilitaw, kaya mag-iingat po kayo sa panahon natin. Ang dami-dami nila. Sabi ng Biblia, pag may nagsabi raw na siya si Kristo, appointed Son of God, huwag nyo nang paniwalaan, bula ang Kristo yan. Maraming bula ang propeta ang lilitaw. Tingnan nyo po. Sa ibang lugar, sabi niya, I am Jesus' brother. Iba ang trip niya. Ililigaw nila ang marami. Sabi ng Biblia, paglalapit sila sa inyo parang nakadamit tupa, pero sa loob sila'y mga asong gubat. Kaya ngayon may maraming naluloko. Pasensya na po. Marami akong nakakausap, Christian din daw sila. Pero ano ang ginagawa nila sa church? Napaniwala sila sa isang aral, natanggapin mo lang daw si Kristo, maliligtas ka. Tanggapin mo raw sa puso mo, ay mali po iyon. Yan ang pangaral ng mga bulaang propeta. Ano ang pinaggagawa nyo? Minsan, nasobrahan na talaga, magpipray ka lang, sabi mo po, dakilang amang Diyos, yes Lord! May sumisigaw. Kaya hindi ka makapag-pray mabuti. Yung iba nangingisay. Yung iba naghihimala. Yung iba nag-speaking in tongues daw. Maya-maya natutumba, babangon uli. Maya-maya umiiyak. Maya-maya tumatawa na. Nakakatakot. Yes, yung iba naman tugtugan ang ginagawa, mga drum set. Lalo na mga kabataan, yan ang pang-akay nila sa inyo. Mga tugtog, mga emosyon. Kaya marami po akong nakakausap, naniniwala sa Diyos sa emosyon nila, hindi sa Biblia. Tatanungin ko, ligtas ka na po ba? Bigla iiyak na, Pastor.
Nanay, hindi nakakapagligtas ang iyak-iyak. Yes po. Kasi walang alam sa Biblia. Alam niyo po, mag-ingat kayo. Ngayon po namamayagpag, nasa TV, ang daming pangangaral. Minsan late night, uutusan ka pa eh. Oh, kayong mga nakikinig, ipatong nyo ang inyong kamay sa TV para ma-bless kayo. I-claim nyo, bukas magkakaroon ka ng pagpapala. Gagaling yung sakit mo, ikaw naman sumunod. Pag ganun mo sa TV, yun palang switch, mayroon ng labas na yung wire. Nakuryente ka. Ay, gawain ng Espiritu Santo to, sabi mo. Hindi mo alam, nakuryente ka lang pala. Yes po, huwag kayong maniwala sa mga bulaang propeta. Ano po ang lagi nilang pinapangaral? Magduda kayo kung ganito ang pangaral. Pagpapalain ka ng Diyos. Magkakaroon ka ng yaman. Makamundo lagi. Material lagi. Ibibless ka ng Diyos ng kotse. Ikaw naman, gustong-gusto mo. Magkakaroon kayo ng pera. Pati yung boses nila praktisado. Pagpapalain ka ng Diyos. Gumaganon. Ikaw naman, grabe. Nakakaantig yung boses ng preacher. Sa ating turo, sa ating iglesia. Pag ganun-ganun talagang parang powerful. Ikaw naman, kung mangmang sa Biblia, napaniwala ka na. Mga kababayan, mag-ingat kayo. Maliligaw ka talaga kung makikinig ka. Dito lang tayo sa Biblia, mahalaga. Dito, Matthew 24:14. Isa pa ring tanda ito. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa ibang side, maraming bulaang propeta. Pero may isang side, may mangangaral ng tunay na ebanghelyo. Ang paniwalaan nyo yung pangangaral para sa inyong kaluluwa, para sa inyong kaligtasan. Bakit? Kahit ikaw ang pinakamayaman sa bansang Pilipinas, mamamatay ka pa rin. Tama, mali? Mayroon ba dito mayaman? Dahil mayaman ako, di ako mamamatay. Ang mahalaga, pagkatapos ng kamatayan, ang mahalaga, kaligtasan ng inyong espiritu. Yun po yung paniwalaan. Nakapaloob ito sa magandang balita. Kaya ito pong ginagawa natin, tayo po ito ngayon. Itong summer retreat, tanda rin ito ng katapusan ng panahon. Bakit? Ipapangaral sa inyo ang tunay na magandang balita para kayo maligtas. Mark my word. Kung ayaw niyong maniwala sa amin, sa araw ng paghuhukom, ipapakita ito ng Diyos sa iyo. Sasabihin niya, may nag-invite sa iyo, binigyan kita ng pagkakataong maligtas, pero nandyan ka. May CCTV ang Diyos sa konsensya natin. Izo-zoom ng Diyos. Makikita mo ang mukha mo doon. Bakit hindi ka naligtas? Ipapakita ng Diyos. Kaya hindi ka naligtas. Sabi ng Diyos, pagkakataon mo yun, pero natulog ka. Yung iba naman, pagkakataon mo yun, pero nag-cellphone ka. Sayang po. Bakit ko ito inuulit-ulit? We care for your spirit. Gusto naming maligtas kayo. Pinagdaanan namin yan. Minsan ayaw niyong makinig, pero tiyaga lang. Makinig lang kayo sa amin. Unawain niyo yung sinasabi namin para ito sa inyo. We are praying for your salvation. Hindi niyo lang po alam. Nananalangin ang church na ito para kayo maligtas. Senyalis ito ng katapusan ng panahon. Ano pa? Ang dami. Makikita nyo sa mga tao, 2 Timothy 3:1-4. Unawain mo ito, sabi dito, sa mga huling araw, panahon po natin. Anong mangyayari sa mga tao? Darating ang panahon ng kapigatian. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Tandaan nyo po, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, swail sa mga magulang. Walang katutubong, walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig. Mga walang habag, mga panirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Kaya nga nakakatakot ang mundo, kaya nga gugunawin ito ng Diyos kasi ganito na ang tao. Hindi ko po mai-explain lahat, pero pumili ako ng mga madali niyong maintindihan. Una, maibigin sa sarili. Kaya nga tawag natin ngayon, selfie generation. Diyan nang galing yung term na selfie. Sarili lang natin ang iniisip, kaya puro ka selfie. Ako.
Dahil may filter, kahit pangit, gumaganda. Basta ako maganda. Kasi sabi nila, reality, expectation versus reality. Mayayabang maibigin sa salapi, mayayabang. Ngayon po may mga nagbablog, pinapakita po nila pera nila. Mayayabang ang mga tao. Ano pa? Ngayon po sa Amerika, mayroon pong popular na pinapakita nila yung sa isang parang movie, yung nangyayari, especially sa mga bata. Kasi mga bata ngayon, napakataas ng self-entitlement po nila. Diba? Kaunting palo, susumbong kita kay tulpo. Ikaw pa yung masama. Tama mali? Gusto ko ng motor. Ayaw nyo akong bilhan? Maglalayas ako. Wow. Ganyan ang mga bata. Ma'am, mag-aasawa na po ako. Anak, ilang taon ka na? 14, ma. Kaya mo nang magtrabaho? Buhayin mo ko, kasama ng asawa ko. Wow. Bakit wala ng katutubong pag-ibig sa family po ito? Ang isang dahilan nito, cellphone. Bakit? Si nanay, ano po ang pang-pacify niya sa anak niya para di magulo? Imbis na alagaan, anak, Kaya iba na yung laki ng mga bata. Pati yung brain development nila, hindi na yun mag-iisip kasi finifeed lagi ng cellphone. Tingnan niyo po ang batang ito. Kaya walang katutubong pag-ibig, lalaban na yung bata. Bakit? Tingnan niyo. Gusto niya mag-cellphone, ayaw ibigay. Experience niyo po yan. Tanda yan. Makikipaglaban yan. Dito po, tumawag siya ng pulis. Pinalo siya ng nanay niya. Nag-skip kasi siya ng klase. Sabay tumawag siya sa 911. I have my rights, sabi po niya. Ganun katindi, lalo ng mga bata ngayon. Daniel 12:4. Sa panahon ng wakas, marami ang tatakbo ng paruot parito, ang kalaman ay lalago. Panahon po natin ito. Di ba? Tatakbot paruot parito kahit hindi mo alam yung lugar, may Waze na, Google Map. Ang bilis na ng transportation ngayon. Ang kaalaman ay lalago, nasa Google lahat. Di ba? Mantakin mo, isang search mo lang, 10 million result. Ang dami ka agad. Noon pupunta ka pa sa library para mag-search. Ngayon, Google lang. Kahit yung ibang bagay hindi mo alam, pwede mo nang i-Google at panoorin sa YouTube. Tama mali? Ang taas ng kaalaman. Halimbawa, hindi mo alam mag-change oil ng sasakyan, manood ka lang, matututunan mo. Hindi mo alam magluto, pwede kang manood, matututunan mo. Yung iba ang tinatype, how to become beautiful. Pati yun. Grabe ang kaalaman. Kaya ano po ang expression ng mga bata? I-Google mo na lang yan, nay. I-Google mo na lang, tay. Yan po ay tanda, inisa-isa ko po. Israel, kalikasan, at sa mga tao. Nangyayari, hindi? Nangyayari. Kumakatok ang Diyos sa pintuan po ng inyong puso. Eto na. Lahat ng mga sinyalis bago ng rapture, Israel, kalikasan, tao, nangyari hindi. I-check na natin. Ngayon, sabi, kapag nakikita nyo ang mga ito, darating si Kristo. Tawag natin dyan, rapture. Ano ba yung rapture? Ikalawang pagdating ni Kristo. Unang Tesalonica 4:16-17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong mga nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Darating si Kristo, yung mga nabubuhay, ang kinakausap dito mga ligtas, aagawing kasama nila sa mga ulap. Parang ganito. Sa isang iglap, darating siya, ano man ang lahi mo kapag naligtas ka, kukunin ka niya. Di mo na mararanasang mamatay. Kaya napakahalaga ng kaligtasan. Sa 1 Corinto 15:52, ang rapture,
sa isang saglit, sa isang kisap mata, biglaan, mawawala. Ano po ang requirement para makasama sa rapture? You must be born again. Kung naligtas ka, sa summer retreat na ito at nag-rapture, makakasama ka. Pero kung wala kayong pakialam at hindi kayo maliligtas, maiiwan ka. Nakakatakot po ito. Kapag naiwan ka, wala ka ng chance. Ganyan po ang rapture. Ang daming talata. Mateo 24, 40-41, may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Sa Luke 17:34, sa gabing iyon may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawa pupunta sa bukid. Sa panahon natin, magkatrabaho. Yung isa ligtas. Iniyaya ka niya sa Bible seminar, pero hindi ka naligtas. Niyaya ka niya sa retreat, hindi ka nakinig. Time will come, mawawala siya, ikaw maiiwan. Dalawang babaeng magtatrabaho. Halimbawa, may dalawang teacher dito. Yung co-teacher niya, ligtas na, dinala siya dito. Habang nagtatrabaho sila, kung hindi naligtas yung isa, maiiwan siya. Dito po sa isa, sa baba, sa higaan. Sa ibang panig ng mundo, umaga. Pero sa ibang panig ng mundo, gabi. Kasi ang rapture mangyayari, isang iglap. Noon po, nung sinusulat ang mga talatang ito, wala pa silang alam sa time zone. Hindi pa nila alam na ngayon, umaga dito, sa US, gabi. Pero alam na ng Biblia, kapag nag-rapture, lahat ng ligtas sa buong mundo, mawawala. May iwan ng mga hindi ligtas. Rapture ang tawag dyan. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Para maintindihan, tignan niyo po. Jesus Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or He might come next week, or He could even come... Nagulat. Katakot, di ba? See? Naiwan sila. Mark my word, mangyayari po ito. Bigla may mawawala. Kapag ikaw naiwan, nakita mo yung katabi mo nawala, kahit umiyak ka ng dugo, wala ng chance. Ngayon ang chance na maligtas kayo. Ito po nasa church sila. Dito po sa illustration na ito, baliktad. Marami ang maiiwan. Dito po kakaunti ang naiwan. Pero alam niyo po, marami ang maiiwan kasi marami matitigas ang puso. Naiwan po sila. Kahit umiyak ka, wala ka na magagawa. May matandang kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Huwag dapat mangyari yun sa inyo. Dapat magsisi ka ngayon sa summer retreat at maligtas ka. Next, pagkatapos po ng rapture, papasok na po ang 7 taong kapigatian, kaya ngayon ipapangaral ko ang 666 mark. Tingnan niyo po yung screen. Pag naiwan ka sa rapture, sa mga pusong matitigas, makinig kayo. Dadanasin nyo ang 7 years tribulation. Ano po yan? Nasa Biblia yan. Magkakaroon na lang ng iisang gobyerno, si Antichrist, uupo siya, mamumuno siya, kaya gagawin po yung 3rd temple sa Jerusalem. Si Antichrist, kukontrolin niya ang mga tao, palalagyan niya ng 666 mark. Isusulong ang cashless society. Pagkatapos ng 7 years, giyera. Isa-isahin po natin ito. 666 mark. Apokalipsis 13, 16 hanggang 18. Kayo po ang bumasa, dahan-dahan, sabay-sabay. Lakasan po natin ng konti. 3, 2, 1. At ang lahat, ang mayayaman, ay pinalagyan nito ng isang tanda. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw. Ang bilang nito ay 666. 1,900 years ago, sabi ni Apostol Juan,
palalagyan ng tanda ang mga tao sa kanang kamay o sa noo at gagamitin nila ito para bumili, transaction. Sa panahon niya, pinagtatawanan siya ng mga tao kasi ang ginagamit nila doon para bumili, barya. Pero sabi niya, ang gagamitin tanda. Ngayon, madali natin itong maintindihan. Ito yung 666. Ngayon po, sinusulong na ang cashless society. Di ba? Kasi napaka-inconvenient nung cash. Kaya ngayon may GCash na, di ba? Nakikita nyo po, yung mga QR code, di ba? May 3 malalaking kahon. Alam nyo po, ito yung sistema ng barcode system. Ito po yung sinusundan ng 666 mark. Time will come, ilalagay po ito sa tao. Ngayon po, sabi ng Biblia, ilalagay sa kanang kamay o sa noo. Bakit? Ngayon mahalaga ang password. Sa kaliwa, may mga tao, pare-pareho yung ugat po nila sa kaliwa. Kasi ilalagay sa kanan, ang magiging password mo, yung ugat, para hindi mawala, manakaw yung iyong pera. Time will come, cashless na po lahat. Pag sisweldo kayo, bank to bank na. Pag bibili ka sa SM, ngayon po, may barcode. Ini-scan, magbibigay ka ng pera. Time will come, mawawala na po yung mga cashier. Ikaw na mismo, ganon. And then, ganon. Ang password mo para walang makapagnakaw, ugat. Kaya nga kanang kamay. Lahat na po, ang identity mo, ilalagay sa tinatawag na RFID. I-implant yan sa kanan, kamay o sa noo. Tanda. Sa panahon natin ngayon, ito po, RFID. Parang butil ng bigas. Kaya kasi nitong mag-recharge. Kailangan nito ng heat para mag-recharge. Tanungin ko po kayo, mga nanay, pag may lagnatang bata, saan nyo hinahawakan? No. Kaya ilalagay yan sa noo kasi magre-recharge siya sa init. Ayon sa mga scientists, ang spot ng katawan na mainit-init, noo at kanang kamay. Paano nalaman ni Apostol Juan? Ang Diyos ang nagsabi. Kung wala kang kamay putol, dito po sa noo. Ano po yung password mo? Ito pong mismong mata. Kaya yung mga cellphone ngayon, mayroon pong iris scan na tinatawag. Gaganon mo lang, open na po. Yan po yung 666. Gagamitin yan. Pero alam nyo po, kung nasa sayo yan, yan ang tatak na pupunta ka sa impyerno. Pero wala kang choice. Kapag naiwan ka sa rapture, lalagyan ka. Mga estudyante, time will come yung school nyo, hindi na ID. Mayroon na pong malaking gate at mayroon pong equipment doon na igaganon mo lang para magbukas. Kaya wala kang choice, magpapalagay ka. Kung hindi ka makakapasok. Hindi ka makakapasok sa mga department store para kang zombie. Kaya nga dapat maligtas kayo para makasama kayo sa rapture. Kung hindi, no choice ka. Kapag naiwan ka, lalaglagan ka ng 666 mark. Ngayon po yung mayayaman na bansa, nagpa-pilot testing na po sila. Hinahanda na. Tignan natin ang isang video clip. When Elias Berger goes to work, he doesn't need ID. And he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. Like to touch it? Yeah. Yeah? Oh, weird. Yeah, it's like a grain of rice. Yeah, a grain of rice. Embedded in his hand is a Lahat nandiyan na. microchip that serves as his keys, his ID, Yes. and his wallet. Yeah, it's all in chip. So I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. So I can't open it. Bibili siya, So what I need to nakala. do is I need to first blip my chip. Para and then ma-unlock, log me in. iscan niya, I get access to the fridge. bubuksan. Popular TV shows like Black Mirror have imagined chips as part of a dystopian Dati future. sa pelikula lang ito, pero ngayon, realidad na. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contactless credit cards. Which have made cash pretty much obsolete in Sweden. No cash. At this tech fair, a chipping event for those on the cutting edge, merging their hands with this new technology. I thought it would be fun, right? The process is simple and swift. Simple lang A po. pinch of the skin, and in a matter of seconds, the chip is inserted. The transformation is complete. Yan ang 666 mark. Minsan mo may nagtanong sa akin, Pastor, bakit dun sa video yung pinakita mo, nasa kaliwa?
Natural, testing lang yan. Kung sa kanan, wala na ako dito, na-rapture na ako. Ngayon sa kaliwa, kasi nagtitest sila, time will come, ililipat yan sa kanan. Ganang sinabi ng Biblia, pag nag-rapture na, tandaan niyo po ito, yan na po ang hinahanda nila ngayon. Alam niyo, pag naiwan ka sa rapture, magpapalagay ka ng 666 mark, wala kang choice. May papakita po ako. Sabi kanina, tatak ng halimaw, bilang ng tao. Sa Biblia, ang number 7 perfect. Tingnan niyo po May Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ginagaya ito ni Satan. Okay? May yung Satan, may Antichrist at false prophet. Ang Ama, sinugo niya ang anak 2,000 years ago. Si Satanas, isusugo niya si Antichrist. Tinulungan ng Holy Spirit ang anak, tutulungan si Antichrist ng false prophet. Nangaral ang Panginoong Hesus, 3.5 years si Antichrist, 3.5 years din po siya, lalabas siya sa 3.5 years ng 7 years tribulation. Kapag naligtas ka, mapapasa yung Holy Spirit, yan ang tatak, pupunta ka sa langit. Kung hindi kayo maliligtas, sa 7 years tribulation, tatatakan kayo ng 666, yan ang tatak papunta sa impyerno. Nasa Biblia po ito, Apokalipsis 14, 9 at 10. Babasahin ko po, sa gitna. Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din ng alak ng puot ng Diyos na inihandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Yan po ang nakalagay. Ang 666 mark, kapag nalagyan yan, tanda yan na pupunta ka sa impyerno. Pero ulitin ko, pag naiwan ka sa rapture, no choice ka. Kaya ano po ang pinaka-pag-asa nyo? Maligtas kayo sa summer retreat para kapag dumating si Kristo sa rapture, makasama na kayo. Do not miss the chance. Para sa inyo ito. Kung inaantok ka, pilitin mong magising. Maligtas ka lang. Unawain nyo yung sinasabi namin. Mag-pray kayo sa Diyos na buksan niya ang inyong puso. Kung hindi, pagdadaanan nyo po ito. Hindi ito biro. Totoo po ito. Tingnan nyo po, pag napalagyan na po ng 666 mark, papasok na po ang Armageddon War. Kaya bago tayo magtapos, ipapangaral ko, huling gyera. Susunugin ng Diyos ang mga taong hindi nanampalataya, una sa lupa, pangalawa sa impyerno. Ito muna yung paghuhukom sa apoy, gamit ang apoy. Ang tawag dyan, Armageddon War. Punto per punto, talata-talata, iisa-isahin ko dahil detalyado po ito. 7 bagay, sabi dito Armageddon, Apokalipsis 16:16, 200 million na sundalo lulusob mula sa silangan. Ihahanda ang daraanan ng mga sundalong ito. Ang Russia, makikipag-alyansa sa ibang mga Arab nation, lulusob sila. Nuclear war ito, gagamitin ng missile, gugunawin ng Diyos ang mundo. Isa-isahin natin. Para maintindihan, ganito po ang mangyayari. Una, Armageddon. Apokalipsis 16 verse 16. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Armageddon. 1,900 years ago nakasulat, mag-research ka, ito po yung lugar. Plains of Megiddo, Armageddon. Dito magtitipon-tipon ng mga sundalo, bakbakan yan, nuclear war. Lulusob ang China, kasama ang Russia sa Israel. Nuclear war po ang pinag-uusapan dito. Sa Wikipedia, ito po, Armageddon, prophesied location of a gathering of armies for a battle during the end times. Malapit na po ang gyerang ito. Kaya tayo nagba-Bible seminar para kayo makapaganda. Next, Russia kasama ang kanyang mga makikipag-alyansa sa kanya. Ezekiel 38, ito po yung sa mapa, lulusob sila sa gitna. Russia. Buong USSR, kasama po ng Syria, Iran, Libya, Ethiopia, lulusob. Ezekiel 38 verse 2, Anak ng tao, humarap ka sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog, na pangunahing pinuno ng Rosh. Yan po yung dating pangalan ng Russia, Meshech at Tubal, at magsalita ka ng propesya laban sa kanya.
Magsasama-sama sila upang atakihin ang bansang Israel. Ang kasama Persia, Ethiopia, Put, kasama nila silang lahat ay may kalasag at helmet. Mga sandata po ito. Parang ganyan. Ethiopia, Kush, modern day Libya, Turkey, Iran, Belarus, yan po yung Gomer, Russia, aatake po sila sa Israel. And then dito po sa Biblia, mula sa silangan, may aatake. 200 milyong mga sundalo. Apocalypse 9:16. Mas maiintindihan sa English version. Mag-English naman tayo. Pakibasa po yung English. 3, 2, 1. May mahalagang punto po ako para maintindihan nyo. Nung sinusulat ito ni Apostol Juan, ang populasyon ng buong mundo noon, halos 200 milyon pa lang. Kaya tinatawanan siya. Pero sinulat niya ang mangyayari sa panahon natin. Sa gyerang ito, may mga taga-silangan. 200 milyon sila, yung hukbo, yung sundalo nila. Anong ibig sabihin nito? Nangyari na po yan sa panahon natin. Sino ang tinutukoy? China. Ang China po, mayroon na po ngayon 200 million na sundalo kung ano yung sinabi ng Biblia nangyari. Noong 2017, ito po ang nasa news. Asian nation strengthen military cooperation sa Shanghai. Yung sundalo ng China po, fulfilled na 200 milyon. Alam nyo tayong mga Pilipino kasama ang mga bata, mahigit 110 million lang tayo. Buong Pilipinas na po yun. Ang China, sundalo lang, 200 milyon na. Yan po, lulusob po sila. Anong gagamitin nila para lumusob? Imposible po ang fighter jet. Hindi po, 200 milyon yan eh. Kaya nakasulat na rin po, ihahanda ang kanilang daraanan. Revelation 16:12. Tandaan niyo po ito, ipapaliwanag ko isa-isa. Ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates at natuyo. Para yung 200 million, makaatake sa Israel, matutuyo daw dito ang ilog Euphrates. And then, ihahanda nila ang isang highway sa Tagalog daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Sikatan ng araw, silangan, China po ito. Kaya may dalawang bagay. Matutuyo ang ilog Euphrates at gagawa sila ng highway. Tingnan natin. Ito po ang China, malaki. Ito po ang Israel. Ulitin ko, hindi sila makakagamit ng mga eroplano para hakutin ng 200 milyon. Sobrang dami yun. Kaya nga land transportation. Gagamit sila ng truck, mga kanyon, mga land transportation. Ang problema po, may dalawang balakid. Mula China hanggang Israel. Una, mayroon pong Euphrates River. Malawak po kasi yan. Kaya hindi makakadaan. May tubig kasi. And then may Himalayas Mountain. May dalawang balakid. Noong unang panahon, hindi nila ito maintindihan. Pero ngayon, ipapaliwanag ko madaling maintindihan. Ngayon po, pwede nang matuyo ang Euphrates River. Ito po ang mapa ng Euphrates River. Sa taas, sa Bukana, yan po ang Turkey. Gumawa po sila ng dam ngayon. Kapag sinara ang dam na yan, matutuyo ang Euphrates River. Ito po yung entry point niya, Ataturk Dam. Kapag nasara, matutuyo yung Euphrates River para makadaan yung mga truck, yung mga kanyon, yung mga digma, yung mga sasakyang pandigma. Ngayon po, ito po ang isa sa pinakamalaking dam sa buong mundo. Sabi kanina, matutuyo. Yes, pag sinara nila, matutuyo talaga. Kung ano yung sinabi ng Biblia, yun ang nangyayari. Alam ba ito ng Turkey? Sabi man ng Turkey, ay nakasulat sa aklat ng Revelation, magpagawa tayo ng dam. Wala silang idea. Ito ay nasa plano ng Diyos. Tinutupad niya ang banal na kasulatan. Next, okay na tayo sa Euphrates. Sabi gagawa ng daan, highway. Ang pangalawang balakid, Himalayas Mountain. Diyan matatagpuan ang Mount Everest. Mula China, yan ang balakid, pero ngayon, gumawa na po sila ng isang highway na dumaan sa mga bundok ng Himalayas. Tapos na po, tawag dyan, Karakoram Highway. Tapos na. Hindi po ito trading route. Hindi po ito
daan para idaan yung mga produkto. Kasi bundok naman po yan. Bakit sila gumastos ng malaking halaga para magkatotoo yung sinabi ng Biblia? Diyan daraan ang mga sundalo, yung 200 milyon. Yan po. Ito po ay ginawa ng China kasama ang Pakistan. Parang sa atin, build, Duterte, China dati, ngayon din po, tapos na po, Karakoram Highway, para ihanda ang daraanan. Tingnan nyo, nangyayari isa-isa. Panglima, nuclear war po ito. Zacarias 14:12, ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipaglaban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga matay mabubulok sa mga kinalalagyan ng mga ito. At ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Nakatayo ka, bigla maaagnas ka. Anong ibig sabihin nito? Nuclear bomb po yan, atomic bomb. Buong buo ka, pag bulusok ng apoy, sunog ka kaagad, kaya mabubulok. Kaya sa 2 Pedro 3:12, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok, at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngayon naiinitan kayo. What more kung bumulusok na ang nuclear bomb? What more kung nasa impyerno ka na, kaya magtiyaga kayo? Wala itong init ngayon. Malamig pa nga ito eh. Kaya magtiyaga po kayo. Next, missile ang gagamitin. Sa panahon nila noon, wala silang idea sa missile, pero nakasulat na sa Biblia. Ezekiel 21 verse 14 to 15. Sabi dito sa gitna, yung tabak para sa pagpatay, iyon ay tabak para sa malaking pagpatay na pumapalibot sa kanila. Ibinigay ko ang kumikinang na tabak. Anong ibig sabihin? Sa panahon kasi ni Ezekiel, kapag may gera, tabak, espada. Pero ito, kumikinang na tabak. Ibig sabihin, sandatang kumikinang. Pinakita ng Diyos kay Ezekiel ang mangyayari sa hinaharap. Ito po yung pinakita ng Diyos. Kaya sabi niya, kumikinang. Kumikinang. Missile. Alam niyo po bang atomic bomb ng buong mundo, nuclear bomb? Ganyan karami. Pumutok lang ang isa dyan, puputok na. Bubulusok na ang apoy. Hindi ito biro. Si President Biden, kapag siya po ay naglalakbay, maging si Putin, Xi Jinping, pag naglalakbayan may attache case po na, may dala-dala. Yung kanilang mataas na ranggo ang sa kanilang armed forces. Ano po yung attache case na yon? Nuclear button. Isang pindot lang po nila, madideploy ang mga bomba. Ganyan po karami. Hindi ito biro. Kaya mga kababayan, mag-isip po kayo, may nakaambang panganib, magkakaroon ng gyera, hindi ito papalya, kaya tayo nagkakaroon ng summer retreat ngayon. Puputok po yan. And then lahat, wawasakin ng Diyos. Mahalaga ang talatang ito. Kahapon sa panahon ni Noe, tubig ang ginamit ng Diyos, may 8 nakaligtas. Tama mali? Ano pa yung nakaligtas? Mga isda, kasi tubig yon. Pero dito sa Sifanyas 1, 2, 3, dahil apoy ang gagamitin, sabi dito, aking pupuksain ng tao at ang hayop, lilipulin ko ang mga ibon sa impapawid at ang mga isda sa dagat, detalyado pati isda. Bakit? Kapag nasunog po lahat, magkakaroon ng tinatawag na nuclear ash. Yung abo, pupunta sa impapawid, didilim ang buong mundo. Babagsak yung abong yun, may chemical po yun dahil sa nuclear bomb, babagsak sa mga ilog, sa mga dagat, malalason po lahat. Kaya nga, lilipulin ng Diyos lahat. Sa Isaiah 28:22, utos ng pagwasak mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. Maging sa bansang Pilipinas, kahit magtago ka, masusunog po yan. Sabi sa isang kanta, you can run, but you can never hide. Masusunog ka. Kaya kung kayo po talagang nag-iisip, ang aasamin ng puso mo, sige, kailangan kong maligtas. Kung hindi, maiiwan ako sa rapture. Kung hindi, masusunog ako sa nuclear war, dire-diretso ako sa impyerno. Kaysa no unti-unti,
naghahanap na kayo ngayon ng Diyos. Hindi kami nananakot. Ito kasi ang nakasulat sa Biblia, kailangan naming sabihin sa inyo. Para po nyo maintindihan, ganito po ang nuclear bomb, nuclear war. Normal na araw. Walang alam ang mga tao, magtatrabaho, papasok, wala silang alam. Yun pala, giyera na. Imagine, pumutok ang bomba. Ito ang dadanasin mo kung hindi ka maliligtas sa summer retreat. Bubulusok ang apoy. Buong mundo, sabi ng Biblia, buong lupain. Hindi ito papalya. Mangyayari po ito, 100%. Kaya nga, huwag palampasin ang pagkakataon. Kailangang ikaw ay may panganak na muli, maborn again. Yan ang tanging solusyon. Kasi kung naborn again po kayo, magra-rapture muna, kukunin kayo ng Diyos. Ang mga may iwan, sila ang makakaranas. Lalagyan sila ng 666 bar, susunugin sila sa apoy, then susunugin pa sa impyerno. Sana pag-isipan niyo po ang inyong sarili habang nakikinig po kayo. Ang tanging solusyon, maborn again po kayo. Kaya pinagpipray po namin kayo, pero sana kayo mismo ang naghahanap ng kaligtasan. Itutuloy po natin ito pagkatapos po ng break time. Maraming salamat po sa pakikinig. Tiyaga-tiyaga lang po ha, tiyaga-tiyaga lang. Bago ako mag-pray, may pakiusap po ako. Announcement is always part of the program. Kaya pagkatapos ko pong mag-pray, huwag pong alis ka agad, mayroon pong nag-a-announce. Kayo naman, parang ugali, hindi maganda yung ganong ugali, may nagsasalita, please lang, makikiusap ako, mag-a-announce siya, mahalaga ang announcement para maging maayos tayo. Makinig muna sa announcement. Kasi minsan nag-a-announce, hindi ka nakinig, takbo ka agad, maya-maya, Pastor, ano po yung ano? Hindi ka kasi nakikinig, may announcement, nandun na. Pwede ba makakaasa po ba ako na hindi kayo tatayo ka agad? Makikinig po muna sa announcement? Tayo pong lahat ay mumuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, nakakatakot po ang nang mangyayari sa hinaharap. Nakita po namin ang bagsik ng galit nyo dahil po sa kasalanan. Uugain niyo ang mundong ito gamit ang mga lindol. Lalabas si Antichrist. Lalagyan ng 666 mark ang mga tao. Gugunawin niyo ang mundong ito gamit po ang apoy. Pero may pag-asa.
Sabi niyo, malibang ang isang tao ay maipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya patuloy ko pong dinadalangin ang mga nakikinig na nawa, matanggap nila ang kaligtasan sa summer retreat na ito upang makasama sila sa rapture at maiwasan po nila ang paghuhukom ng Diyos. Kaya nawa kayo po ang kumilos patuloy, Panginoon. Mamaya itutuloy po namin ang Bible seminar, ang summer retreat. Hawakan niyo po sila sa inyong makapangyarihang mga kamay. Tulungan niyo po silang makarating sa pagsisisi hanggang sa matanggap po nila ang kaligtasan. Muli, Panginoon, ibabalik po namin ang pasasalamat sa inyo dahil sa patuloy niyo pong pagtsatsaga sa amin sa summer retreat na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming pong salamat.